Ano ang nararamdaman ng mga Iranian sa loob ng bansa tungkol sa pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran? Iniulat ng Iran International na marami ang nagpadala ng mensahe sa kanilang news network na naglalarawan ng pakiramdam ng pagiging pinabayaan ni Pangulong Donald Trump. Ilan ay tinawag ang tigil putukan na nawalang pagkakataon para sa pagbabago sa politika. Sinabi ng leader ng US noong Miyerkules na makikipagtulungan ng Washington sa Iran matapos ilarawan ang produktibong pagbabago ng rehimen at idinagdag na walang magaganap na pagpapayaman ng uranyum ng Iran. Tiyak na magiging pangunahing paksa iyan kapag naganap na talaga ang mga pag-uusap tungkol sa tigil putukan. Ngayon, ikinagadala kong tanggapin si Nagar Mokhshehedi, mamamahayag sa Iran International at host ng podcast na Eye for Iran, nakasama natin mula Washington. Nagar, maraming salamat sa pagsama sa amin. Pinahahalagahan namin ang iyong oras. Sinabi ni Pangulong Donald Trump sa mga Iranian noong Enero ngayong taon na darating ang tulong sa gitna ng marahas na pagsupil sa mga nagpoprotesta laban sa rehimen. Ano ang nararamdaman ng mga tao ngayong nagsimula ang 2 linggong tigil putukan? Ano ang maibabahagi mo? May pakiramdam ng pagkabahala, labis na nag-aalala ang mga tao. Hindi nila maintindihan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tigil putukan na ito at kung bakit walang pag-uusap para ibalik ito sa mga tao ng Iran. Alam mo, simula noong Marso 12, nakita natin na maraming pag-atake ng US at Israel ang nagsimula sa mga sentro ng militar ng Basij sa kanilang punong tanggapan. Nakita natin ito sa mga checkpoint. Noong Marso, 2012 ng opisyal ng Basij ang napatay. Pero pagkatapos nun, napansin naming nagbago ang mga target. At talagang nagtatanong ang mga tao kung bakit wala pang mas maraming pag-atake sa makinarya ng panunupil sa mismong mga taong responsabale sa masaker na yon na inilarawan mo noong Enero, kung saan 10,000 tao ang pinatay. Alam mo, kung inaasahan na mag-aalsa ang mga tao, kung kailangang magkaroon ng mga kondisyon para payadan ng mga tao na makuha ang kontrol sa pamahalaan, kakailanganin nila ng ilang mga kondisyon na hanggang ngayon ay hindi pa natutupad. Oo, nararamdaman nila tulad ng sabi mo na pinabayaan sila at nalilito kung saan na at saan papunta ang pulisiya ng digmaan dito. At ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng tigil putukan kung may mga pag-atake pa rin nangyayari sa simula pa lang? Talagang maraming kalituhan tungkol sa mga hinihingi sa loob ng mga planong tigil putukan na yon. Pero maghihintay tayo kung paano ito magaganap sa Pakistan. Marami ang inakala na matapos ang mga pinagsamang operasyong militar na nabanggit mo, magiging handa na ang sitwasyon para sa isang pag-aaklas. Malinaw na ipinakita ng rehimen kung paano sila tutugon sa mga magpoprotesta sa kalsada. At dumarami na ang mga ulat tungkol sa mga pagbitay sa mga sangkot sa mga protesta noong Enero. Ano ang mga pananaw na maaari mong ibahagi? Ano ang nalaman mo tungkol sa mga pagbitay na yon? Sa 40 araw ng digmaan, nakita natin ang hindi bababa sa 14 na pagbitay ng mga may salungat na pananaw sa politika, karamihan ay konektado sa pag-aaklas noong Enero. At maaari lang nating asahan na mas marami pa tayong makikita. At lalo nating makikita ito sa mga rehiyong etniko, partikulare sa Kurdistan at Khuzestan na pakiramdam ko ay matinding tatamaan. Labis na balisa at nag-aalala ang mga tao doon. Kamakailan, sinabi ni Pangulong Donald Trump sa isang reporter ng Fox News na nagbigay siya ng armas sa mga Kurd. Ngayon, dadamitin ito ng rehimen bilang sandata at lehitimasyon sa mga huwad na paglilitis. Para ipakita, tingnan ninyo. Ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, may armas sila. Ngunit giit ng mga grupong Kurdish sa Iran International, wala silang armas. Pero labis silang nag-aalala ngayon na muli gagamitin ito para bigyang katwiran ang mga susunod pang pagbitay. At ngayong may tigil putukan na, maaari nilang gamitin ang kanilang oras at lakas para ituon ang galit laban sa mga tao ng Iran. Alam mo, para habulin ang mga inosente. Iyan ang pinakamadaling paraan para sa rehimeng ito. Mas pinalala pa ito ng internet blackout sa buong Iran na humahad lang sa komunikasyon at access sa impormasyon mula sa labas. Napakahirap pa rin makakuha ng kumpirmadong mga impormasyon tungkol sa nangyayari. Binanggit mo ang mga grupong Kurdish. Ano ang masasabi mo tungkol sa magiging papel ng mga Kurds sa mga susunod na pangyayari? Anong pananaw ang maaari mong ibahagi?
Ibig ko sabihin, ang mga Kurds kasama ng mga Persiano at iba pang mga grupo na bumubuo sa bansa ng Iran ay maaring maging bahagi ng anumang uri ng pag-aalsa sa malapit na hinaharap. Pero wala pa ring mga kondisyong kailangan para lumabas ang mga tao. Tamakailan lang, sinabi ng CENTCOM commander na si Brad Cooper kay Samir Gairi, ang aking kasamahan, na malapit nang mabuo ang mga kondisyong kailangan. Hindi pa dapat mag-alsa sa ngayon. Pero ngayon, talagang nagbago na ang mensahe. Nagbago na rin ang mga target. Muling bumabalik tayo sa ganitong kalituhan. At kamakailan lang nag-post si Pangulong Donald Trump sa X. Bago ang tigil putukan, bago ang deadline na iyon, natatapusin niya ang sibilisasyon sa Iran. Posibleng tinutukoy niya ang Islamic Republic na ginawang bihag ang bansang ito ng mahigit 47 taon, pero hindi niya nilinaw kaya nalilito ang mga tao. Sa isang banda, naririnig mong may paparating na tulong, pero sa kabilang banda, naririnig mo rin na, alam mo yon, maligayang pagdating sa panahon ng bato. May ilang tao sa Kongreso bago ang deadline nagsasabing maligayang. Panahon ng bato at araw ng tulay ay ukol sa mga tulay at sibilyang infrastruktura na tinatarget noon. Kaya nalilito ang mga tao kung ano ang dapat isipin dito. Maaring bahagi ito ng proseso ng muling pagsasaayos para sa US at sinusubukan din nilang panatilihing alerto ang rehime ng Iran at bahagi ito ng isang uri ng sinadyang estratehikong kalabuan. Sa palagay ko, walang tunay nakakaalam pagdating kay Pangulong Donald Trump. Marami ang nagsasabi na ang ganitong kalituhan ay maaring bahagi ng mas malaking estratehiya. Tama, kailangan pang maghintay at makita ang mangyayari. May 30 segundo pa ako. Sa personal mong pananaw, umaasa ka bang magiging positibo ang mga susunod na pangyayari para sa mga mamamayan ng Iran? Malakas ang kutob ko na mangyayari nga ito. Sa tingin ko, ang tigil putukan ay isang tactical na paghinto para sa parehong Amerikano at rehimen ng Iran, pero magkaiba ang dahilan nila. Sa tingin ko, ito ay magdudulot sa katunayan ng isang bagong yugto sa loob ng digmaan at magsisimula ito sa lalong madaling panahon. Kita natin na hindi pa rin lubos na bukas ang Strait of Hormuz. Ang rehimeng Iranian ay tumatama gamit ang mga cluster bombs sa UAE, kung nasaan ka sa Israel, Bahrain at iba pang mga kalapit na bansa. Kaya ang ganitong sitwasyon ay hindi magtatagal. Dapat nating tandaan na sobrang hati-hati ang IRGC at ang rehimeng ito. Kaya kahit anong sabihin ng gobyerno, ayos lang. Pero hindi ibig sabihin na ganun na ang mangyayari. At lalo pang nagpapalala rito ang katotohanang walang nakakaalam kung sino talagang gumagawa ng mga desisyon sa loob ng Iran habang nagsasalita tayo ngayon. Lagi kong pinahahalagahan ang oras mo. Salamat Nagar Mokshehedi, live muna Washington. Salamat sa pagsama sa Breaking News Edition.